nagsusubaybay nitong sikat masyado na istasyon. Good evening everyone. Yes, sir. Sir, nasa Senado po kayo ngayong araw. Ano po ang ginagawa ninyo sa Senado at anong capacity po ang dala po natin sa Senate ngayong araw, sir? Yung kanina, that was in my capacity as the legal counsel po of PDP Laban. Kaya pumunta po tayo kanina para ipaabot yung ating pag-follow up doon sa aming August pa na letter for request for Senate investigation in aid of legislation in order to look into the irregularities committed in the last 2025 election. So pinalo up natin yon at napareceive natin doon sa Senado. Opo, kamusta naman po, sir, ang atmosphere pagpunta po ninyo ngayong araw sa Senado? Maganda naman na na-receive yung letter sa opisina ni Senate President Soto at saka sa Blue Ribbon Committee Chairperson at saka President Pro Tempore Senator Lacson, at nagkakita din kami ni Senator Robin Padilla at Bongo, at nagpromise po sila na bibigyan nila ng atensyon at hanapan nila ng paraan na masimulan na yung investigasyon about this. Po, sir, bilang legal counsel po ng PDP Laban, marami pong mga negatrons, no, sa social media nagsasabi na yung pong hakbang daw ng partido, sour graping lamang po dahil hindi daw matanggap yung pagkatalo. Oh? Totoo ba yun, sir, sa eleksyon? Hindi. Marami naman talagang nangyayaring kababalaghan ng eleksyon na yun na kailangan talagang imbestigahan, no? At kung sour graping pa yan, bakit Senate investigation lang at hindi election protest? Sana election protest yun. Kasi pero hindi rin ito downgrade yung mga nag-election protest. Pero dito kasi wala namang balak ang mga petitioners dito, sila Attorney Jimmy Bondoc, Attorney JV Hinlo, Pastor Apollo Siquiboloy, Attorney Vic Rodriguez na umupo. Just in case kung makikita na nanalo pala talaga sila. Ang gusto lamang nila ay isaayos itong ating election process kaya para sa 2028 wala na masyadong problema, kasi ang dami talagang problema yung nakaraang eleksyon, yung online voting lang wala nga yan sa batas ginawa. Yung mga nawawalang mga mga balota, saan na yun? Yung questionable procurement ng provider natin, bakit nagkaganon? At saka yung bakit yung resulta ibang-iba doon sa ating survey at doon sa ating expectation. Dapat na ma-implement yung Section 31 of Republic Act 9369 na meron talagang manual counting in the precinct level. Maski na yung lahat na ng processes ng transmission ay electronic, pero kinakailangan na may data talaga tayo kada presinto. Makita ng tao kung ano ang boto, babasahin talaga ng mga BEI bago i-electronically submit para may hard data tayo kada presinto at ma-double check natin, triple check natin kung ano talaga ang resulta kada munisipyo, kada probinsya at kada rehiyon, para wala na ma-check na to kung may dayaan ba o may magic ba na nangyayari. Ngayon kasi na proseso, wala Wala tayong ganyan. Lahat computer minagic lang yung mga numbers sa tingin natin. Opo, attorney, alam natin na napakatindi ng kampanya natin sa nagdaang eleksyon under the Duterte slate. At marami po ang mga nagsasabi na kung totoong walang dayaan, bakit daw nanalo si Senator Bato, si SBG, at si Senator Marcoleta, gayong revenge vote po ang ginawa ng mga Pilipino noong nagdaang eleksyon. Dapat hindi sila nanalo kung totoong walang dayaan. Hindi. Anong masasabi mo doon, attorney? Maling-mali na analysis yan. Hindi lang sana dapat sila Senator Bato, sina Senator Bongo at saka si Senator Marcoleta ang nanalo. Dapat si Attorney Jimmy Bondoc, si Pastor Apollo Siquiboloy, si Attorney Vic Rodriguez, si Attorney JB Hinlo, si Doc Mata. Lahat 'yun panalo dapat, pero ang nangyayari kasi yung mayroong over 7 million overvote. Imagine 17 million senatorial votes na na-exclude. Wala man lang explanation bakit nagkaganon. Hindi naman siguro ibig sabihin na more than 17 million ang bobo dito sa Pilipinas na hindi marunong magboto ng 12 senators. So yung mga bagay na yan, kailangan yan imbestigahan.
yung mga mismatch between the ballot contents and voter receipts. Yung binoto nila, si Senator Raul Lambino nga, siya mismo, iba yung binoto niya, iba ang lumabas doon sa voter receipt. Bakit nagkaganon? Kailangan tingnan yun. Yung mga hijack electronic transmission of election returns na merong bago silang system na inintroduce. Yung dapat imbestigahan yun. Wala yun sa wala yun sa kanilang explanation. Bakit bigla na lang nagbago doon sa election itself? Lahat ng mga bagay na yan dapat may klarong explanation, and that can only be looked into via an honest to goodness Senate investigation. Ang mga balota na walang mga serial numbers. Paano natin ma-determine kung yung ballot ba talaga ay precinct specific? Na wala namang mga serial number ang balota. Tayo lang ang pinaka-unique na bansa sa buong mundo na ang balota walay serial number. Agkatunto. Opo, attorney, kaninong committee sana ninyo ni wini-wish na mahulog itong ating pong panukalang investigasyon? Doon sa electoral reforms or sa sa Blue Ribbon Committee. Yun ang pero sa electoral reforms, ewan ko kung sino na ang chairperson ngayon. Yun ang mag-head dito sa Senate investigation para maayos na itong ating electoral process, because we claim to be a democracy. And in a democracy, the only way by which you can really choose your leaders is via election. Paano kung yung election process natin ay questionable? Di yung demokrasya din natin ay questionable, kasi meron tayong mga leader na maski hindi natin inelect, naging senador na ngayon. Bigla na lang na senador tayo na hindi natin pinili. Opo, sir, for the sake of conversation lang, no, be asking this in good faith dahil ito rin marahil yung magiging komento ng mga taga-kabilang parlor. Kung actionan, sasabihin nila, walang kwenta yan. Kasi alam mo naman, attorney, ang SP ngayon, Tito Sen, at ang pro tempore, Ping Lacson, at chairman pa ng Blue Ribbon, ay mga manok po ng nagdaang administrasyon sa eleksyon. Tingin po ninyo, actionan po kaya nila itong hakbangan na ito? Sana. At tayo dudua tayo, nag-pray tayo palagi, no, sa Poong May Kapal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malay mo, baka hindi sila patutulugin ng Poong May Kapal at makonsensya sila at they will decide one day to look into it. Kay para din kasi ang panahon kasi, brother, parang gulong yan . Malay mo in the future tayo na naman ang nasa taas. Sila na naman ang nasa baba, 'di ba? Ayaw din nila siguro na yapak-yapakan lang sila at magic-magicin lang ang election returns. Para na rin ito, kasi ang ginagawa natin ito, this is also for our children and our children's children, so that our democracy would become stronger and the results of the election would become more credible and believable. Hindi katulad ngayon na masyadong maraming mga tanong na hindi nasasagot ng mga kinauukulan. Opo, mga tanong na hindi nasasagot at nababaon na lang sa limot. Pero, yun din, 2028 elections, presidential pa naman, is very, very fast approaching. Kung hindi ito aaksyonan ng Senate leadership, will it affect, sir, the credibility of the upcoming presidential polls come 2028? There is a great probability na yung credibilidad ng eleksyon ay magiging questionable system. I do hope yung COMELEC chairman natin, si Chairman Garcia, will also look into his legacy as a person and as a human being as the COMELEC chairman. Even if wala siguro ang Senate investigation, perhaps he can make a name for himself, to make it as his legacy to cleanse the election process, because it is within his power and likewise within his power of his fellow commissioners, sana maintindihan nila na itong ginagawa natin ay hindi ito para pang sarili natin. Hindi naman ako kandidato last election . Ang ginagawa natin ito para sa ating bansa, para sa future ng ating mga anak at mga anak ng ating mga anak. Sir, marami po nagtatanong sa ating comment section kung tainted na po ng pagdududa ang paparating na 2028 elections. Sakayon daw po ba sa batas ang magkaroon o manawagan po ng boycott elections? Dahil yung ano pa raw ang silbi ng eleksyon kung hindi
hindi naman magiging kapani-paniwala ang magiging resulta nito, attorney. Hindi rin ako magpanig dyan. Kasi Hmm. kung mag-boycott tayo, walang mangyayari sa atin. Dapat nating gawain, let us meet the problem head-on. Kung may problema sa sistema, i-fight natin palagi, katulad ng ginagawa natin. Dapat hindi tayo mawala ng boses. Kalampagin natin ang nasa gobyerno ngayon para they will be forced to take into action. No? Ang next kasi nito, international na natin itong panawagan natin eh. We will bring this to the United Nations, we will bring this to international bodies so that the international community will know and will understand that we are a democracy, yet the electoral process upon which our democracy is founded upon is tainted and questionable. And we will ask the international community to intervene and help us attain a true democracy founded upon clear electoral process. Yan, attorney, magandang gabi. Si Almar po ito. Sir, maiba lang po ako dito